Mga katambay, kamusta po mga kabayan? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat mga kabayan. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kabayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Sa kabila po na si Saldico ay bigla po nagkasakit, hindi po ba? Dahil po sa lumabas po na baho umano nila. Lalong-lalo po sa ginagawa po nila sa pagbabudget po sa ating pera mga kabayan. At kung saan-saan po lamang ito na ilalagay nila na pumapabor po yata sa kanila mga kabayan. Ito po, hindi lang po si Saldico ang dapat po imbestigahan. Hindi po ba? Nahandyan pa rin po ang tinatawag na tambaluslos. At syempre po sa Senado ay kailangan din po imbestigahan. Lalong-lalo po yung mga involved doon po sa BICAM, sa Bicameral Conference Committee Report. At isa po dyan, si Senadora Grace po, na ngayon po ay hindi na po Senadora. Ito po, meron pong pahayag si Congressman Erice, mga tambay. At talagang gusto rin po nila imbestigahan at kailangan pong maimbestigahan talaga itong si Senadora Grace po at si Saldico. At sana rin po ay gawin din po ito ng mas maganda po ang mag-iimbestiga nito ay ang Blue Ribbon Committee. Dahil napakaraming pera po, lalong-lalo po yung ginawa nila nitong 2025 na national budget po natin na daan-daang bilyon ay dapat po nila ipaliwanag kung saan po nila ito ipinaglalagay ng mga congressman na nakinabang at mga senador. Pakinggan po natin si Congressman Erice, mga kabayan, kung sino po ang dapat pong imbestigahan daw. Ito po, umpisa na po natin. It's very important that we invite Senator Poe and Congressman Saldico to clarify the matter. Okay. Sino yung naglagay? Sino yung proponents? Sila yung nagproseso nito. I'm sure hindi naman nila ipoproseso ito kung walang mga documents. Hindi naman nila ito pipirmahan kung walang mga documents. Okay. Now, Representative Erice, are you hopeful? Because it seems to me that your colleagues are protecting Saldico. It doesn't seem like they want to know the truth. Ang aking pakiusap na, we should not protect individual members, we should protect the institution. Sinasabi nila, parliamentary courtesy, sabi ko, si Senator Grace mo naman, hindi na senador. So, okay lang yun. Si Congressman Saldico, hindi naman siya, hindi naman suspect, hindi naman siya, kundi resource person para sa ganun, dahil siya lang naman talaga yung nakakaalam ng katotohanan of these insertions by the hundreds of billions. This is something that's beyond party lines or beyond alliances. Nakataya po dito yung credibility ng ating institusyon. Kaya po wala naman po kaming gustong i-pin down dito. Gusto lang natin ay kung magkakaroon tayo ng investigation, magkaroon naman ng credibility. It's very important that yan po mga tambay. Senator Poe. Sila po ang may kinalaman po dyan sa pagbabudgeting mga tambay. At syempre po kasama po ang puno dyan. Hindi naman po pwedeng mawala ang tambaluslos dyan mga kabayan. Hindi po ba? At ito po, at meron din naman sinasabi si dating Pangulong Duterte dyan sa mga tao na yan, sa mga congressman, sa mga politiko, kung anong klase po sila. Kasi sinabi na po ni dating Pangulong Duterte yan ang pinaka-worst at pinaka-bulok at pinaka-raten na institusyon at pinaka-korap na institusyon po sa bansang Pilipinas ay ang Kongreso daw po. Ayon sa dating Pangulong Duterte, mabibilang mo na daw po sa daliri mo ang matitinong congressman dyan. At least meron pa mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte kung paano niya po yan pagsalitaan ang Kongreso mga kabayan nung panahon po niya. Pakinggan po natin. Tang ina ko mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz.
Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Putang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay. Di po ba? Nakita po natin yan sa karamihang congressman. Hindi po ba? Nagmamahalang mga relo, nagmamahalang mga bag, nagmamahalang mga sasakyan. Hindi po ba? Ganun po. Totoo po lahat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa mga politiko na ito. Mga kabayan, magkano lang po ang sweldo niyan? Pero, grabe po ang inilalaki ng mga mansyon niyan, bahay. Lalong-lalo po pag tumagal na po sila sa pagiging congressman at senador. Hindi po ba? Grabe po. Totoo po lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya po dito po, nung pumasok po ang Binagoong Pilipinas, malaki po ang porsyento na masunod po tayo sa Indonesia sa ginagawa po nila na panunungkulan sa atin. Hindi po malayo na isang araw ay para na po tayo Indonesia sa galit ng taong bayan sa ginagawa po nilang korupsyon, mga kabayan, sa pag-upo po nila. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan kalala ang korupsyon, lalong-lalo po sa Kongreso. Ngayon, mismo ang mga kapwa nila, mambabatas, ang kumakanta at kailangan magpaliwanag ang pera na dapat ay ipaliwanag ni Grace po dahil hindi na po siya senador at si Saldico na biglang nagkasakit na nasa Amerika. Mga bayan, ang daan-daang bilyon na dapat nila ipaliwanag at kailangan po maimbestigahan. Pero ang gusto nga po natin, ang investigasyon, wag po sana sa Kongreso. Magkakaroon lang po dyan ng takipan. Kasi nahandyan po mismo sa Kongreso, nagsimula at nagmula ang systematic na korupsyon na ginawa nila umano. Na daan-daang bilyon, pag sinuma mo, trilyon. Hindi po ba? Sa dami, sa loob ng 3 taon. Hindi lang naman po pera ng flood control ang pinag-uusapan dito. Lahat ng proyekto ng gobyerno na sangkot at involve ang mga politiko. Huwag po natin isisi lahat sa mga sinasabi po na mga contractors at mga nasa DPWH. Hindi po ganon. Ito po ay pinaka nasa baba. Dapat din po silang managot. Pero ang pinakaulo, yun po ang dapat unahing managot. Kasi pag napanagot mo na lahat yan, ang ulo, lahat na po yan, lagom na po yan. Mga kabayan, nakikita naman po natin ang nagiging investigasyon nila ay nakatutok lang po at nagkakagulo na po ngayon. Nagkakagulo na po at pinagbabato na ang bahay ng mga diskaya. Hindi po ba? Ang tanong natin, dapat lang ba mga diskaya ang sisihin? Alam natin na marami silang kinita dahil marami silang kabalbalan at mga ghost project. Ang tanong, yung mga politiko na nagbibigay at nagdadala ng proyekto sa mga kanilang distrito, wala po bang pananagutan yon? Yung bilyon-bilyon na hindi maipaliwanag ngayon dahil dito sa ginawa nila Saldico at ni dating Senadora Grace po at ng Kongreso dahil pirmado po nila yan, lalong-lalo po yung mga nasa BICAM Conference Committee Report. Pirmado po nila yan at dinala po nila yan sa Presidente para pirmahan ang GAA na naging gago. Hindi po ba? Kaya po dito mga kabayan, kung si Kamanong ang tatanungin, hindi lang po dapat tayo tumutok ng tumutok dito sa mga diskaya at sa mga contractors. Pinaka-most, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang pinaka-worst, pinaka-most, at pinaka-corrupt sa ating bansa ayon sa dating Pangulong Duterte, ang Kongreso. Nahandyan po ang napakaraming ulupong umano
Mga demonyong politiko umano. Napakarami po dyan. Yan po ang dapat imbestigahan at tutukan. Isama na rin po ang pinaka-leader nila dyan na tinatawag na tambaluslos umano. At lalong-lalo po ang Commander-in-Chief na hindi man lang niya tinutukan ang kanyang proyekto ng 3 taon mahigit. Pinabayaan niya kung hindi siya sangkot sa anomalya nangyari na korupsyon. Mga kabayan, kung hindi siya involved dyan, hindi po mangyayari ang laganap na korupsyon kung hindi po siya korap. Hindi po ba? Ganon po yun eh. Kung ikaw ay hindi korap, papayag ka ba na magiging korap ang nasa baba mo? Magiging korap ang DPWH? Magiging korap ang Kongreso? Kung hindi ka korap na politiko? Hindi po ba? Sampal sa'yo yun. Dahil hindi ka korap, hinahayaan mo silang maging korap. Di ba? Hinahayaan mo, ikaw presidente, kung hindi ka korap, okay na sa'yo na mangorap sila. Kasi unang-una, ang departamento mo, ang DPWH, okay lang sa'yo ng 3 taon. Hinayaan mo maging magnakaw sila na magnakaw at napakaraming ghost project, umano. Okay lang sa'yo. Kaya nga ang tanong ng taong bayan, korap, hinayaan mo, tapos sasabihin mo, lalabas ngayon na ikaw pa ngayon ang hero dahil binubunyag mo ang korupsyon. Ganun po ba? Unbelievable. Hindi po ba? Wala pong presidente na matino na kung hindi siya korap, hahayaan niya lang magnakaw na magnakaw yung nasa baba niya, katulad ng Kongreso, DPWH, at yung mga contractors. Ibang-iba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Tinututukan niya yan. Pinagre-report niya yan. Pinagsasubmit niya yan ng maraming larawan, picture, na mga achievement, mga finished product nila. Di po ba? Pinagsasubmit niya at pinaiimbestigahan niya ang ginagawa ng DPWH. Bakit kay BBM yung walang ganon? Di po ba? Ipinagmalaki niya ang kanya natapos pero hindi man lang niya tiningnan ito hanggang mismo ibinigay na at pinakita na po ng nasa itaas ang realidad na wala palang proyektong halos natapos. Karamihan ay ghost project. Hindi po ba? Kaya mahirap pong paniwalaan yan. Kaya dito po mga tambay, hindi lang po ang dapat nating sisihin ay ang mga contractors at ang mga nasa DPWH. Mga kabayan, lagom po ito. Lagom. Hindi po pwedeng maligtas po rito sa investigasyon ng Commander-in-Chief kasi pananagutan niya po yan. Hindi po ba? Siya ang may accountability sa lahat dahil ikaw ay Pangulo. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi po ng Kongreso na imbestigahan nila si Saldico at si Grace po, okay yan. Imbestigahan nila. Pero ang gusto rin po natin mangyari ay maimbestigahan din po ng Blue Ribbon Committee. Ito pong mga involved sa BICAM o dito sa BICAM Conference Committee Report, mga kababayan. At syempre, mas gustong-gusto po natin na mapalitan na po silang lahat. Yan po ang mas gusto natin dahil sa dami po ng pera, na anomalya at issue ng korupsyon na ginawa nila. Hindi na po katanggap-tanggap yan sa Pilipino dahil yung inutang po nila ay hindi na po natin mababayaran yan basta-basta. Yung mahigit 7 trillion na inutang nila na wala man lang nangyari, hindi man lang natin maibabalik at mababayaran sa mga proyekto na kanilang pinagmalaki. Ngayon, ano po ang gagawin na naman nila? Itutuloy na naman nila ang programa na wala pong natapos halos ng 3 taon. Mangungutang na naman sila para po sa bagong proyekto na naman na sinasabing gagalingan na nila. Pera na naman, utang na naman. Yan po ang mangyayari talaga sa atin, real talk. Dahil wala na po yung inutang nila ng 3 taon. Tiwas na po yun. Yan nga po yung sinasabi ni Mayor Magalong, mga kaubayan. Kung mangyayari lang po ang ating bansa ay katulad ng Indonesia,
Maraming makukuhang pera sa mga mansyon ng politiko, sa mga bahay ng politiko, nahandyan daw po sa mga vault nila. Isang damukal na pera daw sa mga vault ng mga politiko. Yan din ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, nung pumasok ka sa Kongreso, mga kabayan, nakaseko ka lang, nagtataksi ka lang, pero nagkaroon ka na ng Mercedes-Benz at pangkaraniwang bahay lang meron ka. Pero ngayon, mansion na. At yung Seiko mo, naging Rolex na. Ibang klase po. Totoo po yun. Dahil wala na po tayong politiko ngayon. Kahit nga mga party list, kahit Makabayan Black, mga kabayan, ubod na ng yaman yan. Yumaman na po na yumaman yan. Samantalang yan ay lagi lang po nasa karsada at nasa bundok umano yan. Pero ngayon, grabe na po ang yaman yan. Hindi po ba? Dahil yung natuklasan po natin, ang mga party list ay gaano po kalaki pinopondo ng taong bayan yan. Pero kalaban ng bayan. Di ba? Party list ay hindi raw po bababa sa 100 million, 200, 250 million, 150 million. Bili mo yun? Party list? Makakaliwa, Makabayan Black, bibigyan mo ng ganyan kalaki. At pagkakaalyado ka pa ng tinatawag na tambaluslos, ay mabibigyan ka pa ng mas sigit pa doon sa inaakala nila. Baka maging bilyon pa. Katulad ng party list ng Ako Bicol, mga kabayan. Grabe po, bilyon-bilyon ang nailalagay sa party list nila. Pati yung kanyang pamangkin na party list ng BHW party list. Bilyon-bilyon. Eh di lalo-lalo pa sa tingog ng party list ng Tambaluslos. Di po ba? At ang party list po ng Makabayan Black na wala pong yaw-yaw. Tahimik na tahimik. Kaya kailangan pong imbestigahan dyan sila Senadora Grace po. At syempre po, sana imbestigahan din po ng Senado yung pinakapuno. Hindi lang po si Senadora Grace po at si Saldico. Isama rin din po sana ang tinatawag na tambaluslos, mga kabayan. Dahil sino po ba ang puno sa Kongreso? Hindi po ba? Napakasarap na po na sana ang mag-imbestiga dyan ay ang Blue Ribbon Committee. At syempre po, magiging maligaya po ang taong bayan kung matatanggal na po silang lahat at mapalitan. Di po ba? Katulad po ng ginagawa sa Indonesia. Napalitan na po at gustong palitan ng taong bayan dahil sobra na pong magnanakaw ang kanilang gobyerno na nangyayari po sa ating bansa. Sobra pong talamak ang korupsyon nung pumasok po ang binagong ang Pilipinas, mga kababayan. Sana po mga kababayan, dahil nga sinasabit, ni-request na rin po ng Congressman Erice na si Senadora Grace po, sana hindi po magkasakit. Hindi po sana magkaroon ng sakit at kailangan po magpagamot din sa Amerika. Hindi po ba? Dahil yung isa na gusto nilang kumbidahin ay bigla po nagkasakit at nagpapagamot daw po sa Amerika. Pero yung sinasabi naman po ng ating mga kababayan, mga tambay, pwede rin daw po mangyari na si Saldico ay nasa Pilipinas din, mga kababayan. At baka daw po nagtatago lang sa isa niyang napakagandang mansyon, mga kababayan. Ipinalabas lang daw po nasa Amerika. Baka nga naman nagtatago lang sa Pilipinas dahil napakarami po nilang mansyon eh. Hindi po ba? Marami po mga nasa malalayong lugar, baka nga nasa tuktok pa ng bundok. Hindi po ba? Pwede rin po mangyari yun. Hindi po ba? Na nasa Pilipinas lang at wala sa Amerika. Pero kung nasa Amerika naman po siya, makikita po yun. Malalaman po ng Pilipino yon dahil sa Amerika po ay napakarami nating kababayang Pilipino. Mga kabayan, yung sinasabi pong 50 state, yung 50 state ng Amerika ay halos lahat po ng state na 50 ay mayroon pong Pilipino tayong kababayan sa Amerika. Kaya kung totoo pong nasa Amerika yan, lalabas at lalabas po yan at mababalitaan at makikita po natin yan. Mababalitaan po natin yan sa mga kababayan nating Pilipino sa Amerika. At isa pa, kung totoong nasa Amerika siya,
at magpapagamot siya sa ospital, kuno, ay lalo po siyang makikilala ng mga Pilipino. Dahil sa 50 state ng Amerika ay hindi po mawawalan ng Pilipino nurse. Napakarami po nating kababayang mga nurse sa Amerika, sa mga ospital sa Amerika. Hindi po ba? Dahil alam naman po natin, si Maharlika na nasa Amerika, isa rin pong nurse. Hindi po ba? Baka makita pa ni Maharlika yan kung pupunta po yan sa LA, sa Los Angeles, California, mga kabayan. Katulad po na nangyari sa First Lady na nagkaroon po ng anomalya sa Beverly Hills. May namatay pa na asawa ng sekretary na involved po sa pulburon. At umamin din po na nagpupulburon. Hindi po ba? Kaya lang po, mukha yata hindi nasibak yun. Naidagdag lang natin. Ganon po katindi. Pagka ang issue sa kanila, tinatabunan na po. Pero pagka sa Duterte, gusto nila, buhay na buhay ang issue. Ngayon, tahimik po lahat ng mga congressman. Tahimik po. Pati po yung gagawin nilang investigasyon, katulad po ni Congressman Ridon, ng Ako Bicol Party List yata yun. Mga tambay, o ano man yung party list ni Ridon. Mga bayan, di ba? Sinisisi ni Ridon ang Dolomites sa pagbaha daw po sa Metro Manila. Ayaw na pong imbestigahan ni Ridon ang Dolomites, mga tambay. Kasi ang talagang issue at talagang nakita ng Pilipino at ng National Capital Region, ang mga proyekto ng mga politiko. Wala pong flood control. Meron man, sira-sira, mga kabayan. Hindi po ang Dolomites ang problema. Pero nung hindi pa po laganap ang baha, yan po ang sinisisi nila, mga kababayan. Ang Dolomites daw po. Ngayon, ayaw na po nila sisihin ang Dolomites. Kasi sa buong Pilipinas, mga kababayan, ay napakaraming proyekto po ng mga congressman. At sinasabi nga po, katulad po doon sa La Union, doon sa isang Congressman Ortega, di ba? Mga kababayan, doon daw po, bumabaha na ng tubig, bumabaha pa raw po ng pera. Ganon katindi sa La Union, lalong-lalo raw po nung halalan, mga kababayan. Grabe, no? Ganyan po. Hintayin na lang po natin, mga tambay. Wala naman po tayong aasahan at wala naman tayong i-expect sa investigasyon ng Kongreso. Pero dito po, kung matutuloy po ito at talagang tututukan po ng Blue Ribbon Committee at talagang tutuntunin nila ang pinakapuno ng korupsyon, mga kabayan, mas gusto po ni Katambay Manong na ito po ay mahiring at maimbestigahan. Sila Saldico, Grace po, at siyempre po ang tambaluslos sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, mga kabayan. Sana po. At siyempre po, mas gusto po ni Kamanong, mga kabayan, na mapalitan na po silang lahat. Mga kabayan, mapalitan na. Dahil sobra na ang ginawa po nila. Hindi na po katanggap-tanggap na ang ginawa lang po nila ng 3 taon ay puro pagnanakaw umano, mga kabayan. Dapat na pong mapalitan sila. Hindi po ba? Thank you po, mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, thank you po. Mabuhay po kayo, mga kabayan. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, mga kabayan, thank you po sa inyo. Maraming salamat po sa mga biyaya po ninyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At syempre po, pagsamasamahin po natin ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang Vice President ay maingatan po sana. Ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sana at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kabayan. At tayo rin po, mga tambay, magdasal at manalangin na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Thank you po, mga kabayan. Sa muli, ingat po. Bye-bye.